Isa po sa mga problemang dapat solusyonan ng mga paaralan ngayon ang bullying. Sa ngayon po, pirma na lang ng Pangulo ang kailangan para maisabatas ang panukala kontra dito. Seryoso at pangmatagalan ang epekto po ng bullying. Kaya naman narito po ang kwento ng isang biktima sa ating unang balita special report. Isang college student si Grace, hindi niya tunay na pangalan. Mahiyain at pili ang kanyang mga kaibigan. Ayon sa kanya, ilang siya sa tao dahil sa naranasang bullying nung siya'y bata pa. Asar po nila sa akin, mukha daw po akong zombie kasi malaki na rin po yung eye bags ko na. So yun po, inaasar nila akong skeleton, tapos yung payatot, yung umuwi po ako, umiiyak po talaga ako noon. Tapos sinabihan ko po yung daddy ko tungkol doon. Sabi ko, ayaw ko nang pumasok. Nalampasan ni Grace nung siya'y nagtapos ng elementary at high school, pero maging ngayong college student na siya, meron pa rin nambubuli sa kanya. May iba, sumisip-sip daw po ako sa teacher, tapos may yabang daw po ako. Porque daw po nananalo ako sa mga competitions. Panghabang buhay ang epekto ng bullying at hindi lamang ito nagtatapos sa pagkabata. May pangmatagalang epekto ang bullying lalo na sa mga bata katulad ng depresyon, kawalan ng interes sa pag-aaral at maging komplikasyon sa kalusugan. Ang mga kasong ito ng bullying ang planong tugunan ng House Bill No. 5496 o ang Anti-Bullying Act of 2012. Nakasaad dito na mga eskwelahan ang dapat mag-monitor at magpataw ng kaparusahan sa mga nambubuli. Ang Department of Education naman ang maglalatag ng mga konkretong patakaran dito. Pero ayon sa grupong Stop Bullying and Cyberbullying Philippines, bukod pa sa kaparusahan para sa mga bully, kailangan din ng mga biktima ang isang taong makakausap. Yung mga kumontak sa amin, una sa lahat, ang hinahanap lamang ay atensyon na merong isang tao, isang grupo na willing na makinig sa kanilang istorya na hindi sila huhusgahan. Tingin din ng grupo mas komplikado ng usapin ng bullying dahil sa internet at social networking sites. Masyado nating itinaas yung karapatan natin na magsalita, pero sa kabila nun, hindi natin nasusog, hindi natin natapatan na yung karapatan dapat merong responsibilidad. Ang panukalang batas ay isang tugon lamang pero nasa kamay pa rin ng mga magulang kung paano tutugunan ang problema ng bullying.